Hindi lamang hanap buhay ang nawala sa mga mangingisdang Pinoy matapos silang bombahin ng water cannon ng barko ng China na ikinasira ng kanilang mga bangka, kundi nagtamo rin ng mga ito ng sugat sa katawan. Ayon sa DND, hindi na ito makatao para sa mga Pilipino. Alamin ang kabuuan ng balita mula kay Alvin Pelobel. Tinuligsa ng Department of National Defense ang delikadong aksyon ng mga barko ng China laban sa mga mangingisdang Pinoy sa bahagi ng Escoda Shoal. Tinawag din ng DND na hindi makatao ang ginawang pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia vessel laban sa mga Pinoy. Nagtamo ng sugat ang 3 mangingisdang Pinoy at nasira ang 2 barkong pangisda matapos itong bombahin ng water cannon ng mga naglalakihang barko ng China. Nanawagan din ng DND sa China na sumunod sa mandato nito mula sa UN Convention on the Law of the Sea UNCLOS at sa pinal na desisyon ng 2016 arbitration ruling. Nakakaapekto raw ayon sa DND ang mga hindi pagkilala sa mga international rules-based order sa kapayapaan at stabilidad sa rehiyon. Ayon pa sa DND, mananatili sila sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ng mga Pilipino kasabay ng pagsusumikap sa diplomatiko at legal na panuntunan sa pagprotekta sa soberanya at karapatan at maging sa jurisdiksyon ng Manila. Kahapon naghain na ng demarque ang Department of Foreign Affairs laban sa gobyerno ng China matapos ang insidente. Wala pang pahayag dito ang Beijing pero gaya ng paulit-ulit na depensa ng China, bahagi raw ng kanilang teritoryo ang naturang karagatan na nakasad umano sa tinawag nilang 9-dash line, bagay na pinawalang bisa na ng 2016 arbitration ruling. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.